mga panahon na walang-wala ako, hindi kayo naniniwala. Bana kayo. Ngayon, lahat kayo naniniwala. Kaya nang hindi makamaniniwala, naiiwan. Hanggang yan, ganun pa rin yung pag-iisip. May kausap ako? Hindi ka naniniwala eh. Ito, malinaw. Sinabi na ng propeta, sinabi na ng lingkod ng Diyos, bukas, sinasabi ko sa inyo, may pagpapalang darating. Kaya nga, maganda yung ginagawa natin na Sunday yung ating pagsambay. Bakit? Fresh, pagdating natin ng Sunday, punong-puno ka ng pag-asa. Diba? Kasi mula Lunes hanggang Sabado, punong-puno ka ng pag-alinlangan. Sa buhay ko. Wala na kung ganito, ganyan. Kanang kamay ng hari, hindi naniwala. Mismo siya pang nagsasabi, kahit bubuksan pa daw ng Panginoon ang bintana, amen, ng kalangitan, hindi mangyayari yun. Pero sinabi din ng lingkod ng Diyos, kaya huwag kayo masaktan kapag nagsasalita ako. Ayun mga hindi na nampalatay, hindi yan makakangkat. Minsan pinipersonal nyo eh. Don't take it personally. Kasi ang salita ng Diyos yan, nakikipag-usap kayo yan. Busy lang ako. Na kung medyo nasaktan ka, salamat ka kasi buhay ka pa. Di ba? Pero pag wala, manhid ka na, delikado na yan. Diba? Verse 3, may 4 na tao may sakit sa balat na parang kitong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila. Alam niyo, Brother Will, kapag may mga pare-pareho may problema kayo, nag-usap-usap kayo eh. Pwedeng gawin natin. Ano kayo pwedeng pamagol na gagawin natin? Ano kayo pwedeng pagkakitaan na gagawin natin? Nag-usap-usap sila. Bakit nakupo tayo rito at naghintay na lang ng kamatayan? Hindi nyo ba, wala pa ba kayong natutunan o pandemic? Diba? Na yung iba nasa bahay lang, pero yung iba nag-iisip kung paano kumita kahit nasa bahay lang. Diba? Ano ibig sabihin? Dapat, alam nyo, ang Diyos kasi kikilos, Brother John, kapag marunong kang dumiskarte, kumikilos ka. Pero pag nakatumanga ka na lang, puro ka lang, kaya nga, binansagan tayong Juan Tamad eh. Bakit? Ang bayabas, hinihintay ni Juan Tamad na mahulog. Hindi na lang niya kunin at kainin na lang niya. Hinihintay pa niya, kaya malalagyan ito, bayabas na to. Mag-import ka na. Akyatin mo na. Kunin mo na. Diba? Itong 4 na may mga sakit sa balat, may mga gitong, nagkukwentuhin sila, bakit nakaupo lang tayo dito at naghihintay tayo ng kamatayan? Dapat may gagawin tayo. Huwag natin sisihin, hirap kasi magulang ko eh. Walang pamana sa akin. Diba? Challenge na yun eh. Lahat ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, mga kapatid ko, walang pamana. Sino yung mga yun? Yun yung mga Chinese galing sa mainland China nakikipagsapalaran dito sa Pilipinas kung ano-ano ang kanilang tinitinda. Pinagtatawanan sila ng mga Pilipino noon dahil kung ano-anong pinagtitinda nila, chinelas, taho, kung ano-ano na lang kahit langaw ibinibinta nila. Pero nagtiis, mga kapatid ko, ngayon tayo na ang nagiging alipin. Bakit? Kasi nag-prosige sila. May kausap ako, hindi na lang naghintay. Tandaan mo, pare-pareho tayong lahat may utak. Gift yan binigay ng Diyos.
Ang iba lang hindi ginamit. Tama ka rin. Di ba? Naghintay-hintay sila eh. Usap-usap sila. Ano gagawin natin? Mataas ang diesel. Ba't mo problema tayo? Wala naman tayong sasakyan. Masyado kang pintado, kakatingin mo ng Facebook. Una sa lahat, wala kang sasakyan. Huwag kang mga problema. Yung may mga sasakyan ka, hindi na problema eh. May kausap ko? Ha? Ayos lang ba? Ito, medyo makahas ako ngayon. Tandaan niyo, para magboto kayo. Verse 4. Verse 4. Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kasi, ganun din eh. Inisip na magpamanila tayo. Wala din doon, magulo din doon. Wala din pagkain doon sa Manila. Parang ganun. Kung manatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. May option sila, wala. Wala talaga silang option. Parehong patay. Pupunta doon, patay. Manatili dito, patay. Pero, kinikip mo buti, mayroon pong puwang, amen, mayroon pong maganda kapag makikipagsapalaran po tayo. Lalo na ang ating pakikipagsapalaran, Mother John, kasama natin ang ating Panginoon at mayroon tayong pananampalataya. Mother John doon, bugi-bugi lang yan doon eh. Pumunta ka dito, parang kaluluwa yung mukha nun eh. Parang kuko ni Martin eh, mukha ng si Martin. Kuko dyan na kuko diba? Wala silang choice. Pero, napag-isip-isip nila. Ito kung kinig kayo mabuti. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kiniisip nila yung kampo ng Syria, may pagkain talaga doon kasi may mga sundalo doon, doon yung hari. Kung hindi nila tayo papatayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, di matapos na natin maghihirap. May kausap ako. Hindi ko doktrina yun ha. Ha? Wala rin naman tayong choice eh. Brother Samuel, ganoon din naman. Diba? So, sige, makikipagsapalaran tayo. Naalala ko tuloy, nakikipagsapalaran ako dito sa Manila. Ang bihira sa amin ko, balik ko sa amin, mag-aaral muna ako. Ang hirap na walang pinag-aralan. Una kong bagsak sa kapatid ni Mama. Ni Kaligo, lahat na lang. Baklasin mo yung mga makina dyan sa sukat. Lapit sa Olivares. Punong-puno ka ng grasa. May mga mayayaman, diba? Dala-dala yung anak nila, hindi mo. Ganda ng mga anak. Ako dito, punong-puno ng grasa. Nangangarap ka, magkaroon ako ng sasakyan dito, pero paano? Ganito lang ako. Nag-upgrade ako. Pumunta ako doon sa barkada ko. Yung taga amin, nagbibinta ng saging. Mukhang okay dito ah. Hindi ko alam, tag 48 hours, 78 hours pala minsan, nasa pier lang, babaklasin mo lahat ng libong-libong saging mula sa container bag, galing sa barko, babaklasin ninyo kasi mahihinog eh. Babaklasin mo yung init doon sa container bag. Eh kung panahon ngayon, nakahubad ka, mainit, uhulihin ka ngayon. Wala kang choice. Hubad-hubad ka, ulihin ka ngayon. Puntahan ka ng isang batalyon ng pulis. Samantala yung mga pagdanako hanggang ngayon, malaya. Walang choice. Ganun din naman, maghintay ka dito, patay. Pupunta tayo doon, patay. Ibalay mo, hindi na tayo papatayin. Pero kung papatayin nila tayo, hindi okay na matapos ng ating paghihirap. May kausap mo? Ba? Nang paglubog ng araw,
ang kampo, walang tao. Parang pumunta sila sa Manila, ba? Yung mall, walang tao, kumplito lahat ng mga pagkain nandoon. Diba? Yung bangko bukas nandoon, lahat ng pera, order-order. No man's land, ang syudad. Wow, ano nangyari? Bakit walang mga tao? Bakit kaya? Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, kinig kayo mabuti. Di ba nangako po si Eliseo? Anong sinabi ni Eliseo? Bukas na bukas, mayroon kayo magbibiling pinong halina. Pagpasok nyo pa lang doon sa gitnang Samaria, mayroong pagpapala na darating. Ibig sabihin, dinikler na ng lingkod ng Diyos. Bakit? Ang lingkod ng Diyos, siya yung boses ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid. Kaya kapag nakakarinig kayo ng pangangaral, nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, paniniwalaan natin dahil ang susunod niyan, even milagro at pagpapala. Wala silang tinatang. Bakit? Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kaawal ng Syria ay nakarinig na mga yabag na napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng Israel ang mga hari ng Hatiyo at Ehipsyo para sa digma, para digmain sila. Akala ng mga taga Samaria, mga kapatid, amen, na nag-hire ang Israel ng mga sundalo galing sa Hatiyo at saka sa Egypt para lusubin yung Samaria. Pero, ang ginawa pala ng Diyos, tinulungan, amen, ng Diyos sa kanyang kapangyarihan para ang mga kalaban mag-iisip na maraming tao, maraming nagmamarchang sundalo papunta doon. Pero 4 lang pala sila, may mga sakit pa. May kausap ako. Kaya tumakas sila nang magtakip sila, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, at lahat ng naroon at kanya-kaya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Bakit? Kumilos ang Diyos. Natakot ang mga kalaban. Sino nag-survive nung pandemic? Oo. Hindi matakot ngayon. Ngayon, nakakalabas tayo. Nung pandemic ka hindi. Nakamask ka pa palagi. Lagi mong ginaganon yung mask, anong face mask mo? Hirap mo na. Tapos may facial pa. Kumita pa si Teacher Janice dun sa mga facial. Tumakbo, tumakas, iniwan ang kanilang mga ari-arian. Verse 8, pumasok ang 4 sa unang tunda. Kumain sila at uminom. Imagine mo, walang tao, punong-puno ng pagkain. Buffet! Parang gutom na sila. Imagine mo, ilang araw sila walang kain. Pagdating na doon, wow, ang daming pagkain, right? Punong-puno, buffet! Grabe pagkain! Unang date pa lang na pinasukan nila. Nagpakabusog na sila, sinamsan nilang lahat ng ginto, pilat, at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa iba't ibang tulda, sinamsan din nila ang lahat ng naroon at itinago. Para makikita mo, si Kristo Apat, sinamsan, kumain, tapos tinago nila. Ganun ba ang pagpapala ng Panginoon kapag nakakita ka ng pagpapala? Tama ba yun na itago mo lang? Tama ba yun na hindi mo sasabihin? Ngunit
Sino gustong pagpapalain ng Panginoon? Hindi ko sinabing, kapag nagbigay kayo pagpapalain niya. Mga ano yan? Mga prosperity gospel na mga preacher yan. Hindi ganon. Ang basihan natin salita ng Diyos. Ngunit, naisip nila, hindi kayo mabuti. Makinig kayo mabuti. Kapag pinagpala kayo, huwag niyong sabihin. Parang tahimik ka. Kasi ang dami nagpaparabis, pag pinagpala mo. Ito talaga gagawin ko. Tutulungan ko si ganito, tutulungan ko si ganito. Magbibigay ako sa church. Istoryahin. Pero pag nandyan na, wala na. Kalimutan mo na. Diba? Kaya kapag pinagpala tayo, anong gagawin? Ha? Anong gagawin natin? I-share natin. Ngunit nung pinagpala sila, marami silang nakitang pagpapala, mga kapatid. Nag-iisip-isip sila, hindi tama itong ginagawa natin. Diba? Ibahagi din natin ito. Diba? Magandang ibahagi natin ang magandang balitang ito at hindi natin dapat ito, ano daw? Sarilinin. Kasi ang problema, kalimitan natin kapag pinagpala po tayo, sinasarili natin. Kaya tinitisting ka ng Panginoon. Titistingin ka ng Panginoon sa maliit na bagay. Kung mapagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit na bagay, ayos tong batang ko. Ito, pagkatiwalaan kita ng medyo malaki-laki. May pagkatiwalaan ka pa rin. I-post na ng Panginoon yan. Okay, itong batang ito, papagkatiwalaan ko. Ikaw na. Kaya kapag pinagpala tayo, huwag tayo makalimot ng share. Huwag natin sarili din. Kaya nga maging sa gobyerno, kapag nagtatrabaho ka, may tax. Kasi kahit mga kurakot yan sila, gumagamit ka pa rin ng kalsada. Gumagamit ka pa rin ng tulay. Diba? Gumagamit ka ng tren, gumagamit ka ng paliparan. Nag-uusap ako, hindi ko na ibibigay ito kasi pumakutin mong din. Wala ka nang pakialam doon. Problema na nila yun basta ginawa mo yung natatapat. Diba? Sa Panginoon din gano'n. Marami naman kurakot na pastor eh. Ang dami. Ang daming mga mga prosperity preacher. Diba? Marami akong mga kakilala niyan. Dati kaibigan ko, ngayon kakilala ko na lang. Hindi ka makapagbigay ng kahit 1 kilong bigas sa kapwa nila. Huwag natin itong sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Pero silang takot. Kapag pinagpala ka kasi, dapat hindi nawawala yung takot mo. Pinagpala ako. Nating sarilinin ito. I-share natin ito. Makakatakot ito. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. Nagkausap ako? At lumakad nga sila, pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng taga-Syria. At isang bantay ay wala kaming dinatnan. At nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tulda. Ang to make the story short, susundan ko yung kwento niya, mga kapatid ko. Noong nakarating yan sa hari, sinabi agad ng hari, pag pupunta tayo doon, baka patibong lang ng taga-Syria yan.
Baka mamaya, pagdating natin doon, kakatayin nila tayo. Diba? Yung makinig yung mabuti, sino ba naman kasi yung apat na mga may sakit pa na paniwalaan nila? Diba? Ang mundo, hindi tayo pinaniniwalaan. Pero okay lang. Sige ka lang. Importante ginawa mo ang tama, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The word confronts reality. Diba? Hindi hinintay ng Diyos na magbago ang sitwasyon bago siya magsalita. Hindi hintay ng Panginoon, mga kapatid, na matapos mo na ang crisis. Amen. Bago kanya bibigyan ng pagpapala kahit sa gitna ng crisis, kahit sa gitna ng problema mo na hinaharap mo, gagawa at kikilos ang Diyos sa buhay mo. Ang kanyang salita ang nagbabago ng sitwasyon. Kapag sinabi ng Panginoon, magaganap yan. Yung binanggit ko sa inyo, merong isang loko-lokong pastor na backslide doon sa pastor na yun. Kakilala namin. Backslide siya. Siyempre kilala siya ng pastor. Sabi niya, ikaw mag-preach dito sa crusade. Inakainom siya. Lasing siya, nakainom siya. Siyempre dahil pastor siya, nag-preach siya. Habang nag-preach siya, mga kapatid, amen, siyempre emotional siya, lasing eh. Oo, mga kapatid. Pag kayo ay nagsisisi, katulad niyo ako, makasalanan. Dali mag-preach eh. Daming tumanggap sa palindakan na bautismo, nagtataka sa sarili. Bakit ano nangyari? Kasi frustrated na siya eh. Wala siya magawa kasi pinag-preach siya eh. Kailangan din na lang opening. Nung nagtanong siya sa akin, bakit kaya nangyari yun? Bakit kaya may naliligtas pa rin? Sabi ko, alam mo pre, kahit anong gagawin mo, hindi kasi ikaw ang salita ng Diyos. Kahit makasalanan ka pa. Kaya magtataka kayo, Matthew chapter 7 verse 21. Lumapit yung mga tao sa Panginoon. Panginoon, gumawa kami ng milagro. Panginoon, nangangaral kami at ang iba ay nagsasalita ng iba't ibang wika, nag-revival, Panginoon. Diba? Pero anong sagot ng Panginoon? Umalis kayo dito, hindi ko kayo kilala. Manggagawa kayo ng katampalasanan. Bakit? Kapag salita ng Diyos ang bibitawan mo, mga kapatid, the Word of God will not return void. It will accomplish. Kapag binitawan mo ang salita ng Diyos, amen, magbubunga yun. Kaya nga ang kanyang salita ang nagbabago ng sitwasyon. Kapag marami tayong alam sa salita ng Diyos, yun yung advantage natin. May kausap ko? Magiging advantage natin yun. Bakit? Kasi alam mo yung gagawin mo eh. Sabihin mo sa iyo katabi, huwag kang patulog-tulog. Kapag may pangako ang Diyos, ang imposible ay may ikausap ako. Because impossible is temporary. Para sa ating mind, napaka-imposible. Lalo na ngayon, wala kang pera. Napaka-negatibo mo. Kaya tingnan mo, magbago yung feeling mo kapag may pera ka. Di nga. Pag wala kang pera, puro ka nila. Di ba?
partner pag may pera ka. Kaya ko. Pero baliktad dapat sa mga panahon na wala ka, doon ka magiging positibo. May kausap ako. Bakit? Kapag may pangako ang Diyos, ang imposible ay mayroon. Ang mangyayari kasi masyado tayong tumitingin, ay hindi natin kaya yan. Di ba naalala niyo yung sinasabi ko noon? Para lang tayo mga tipaklong sa kanilang paningin. Ang lalaki nila, hikanti sila. Pero anong sabi ni Joshua sa kanikalin? Oo, mga hikanti yan, pero mayroong pangako ang Diyos doon. Gagawin natin silang pagkain. Di ba yun yung ginawa ng apat na mga kitugin? Manatili na dito, patay. Pupunta tayo doon, patay. Pupunta na lang tayo, mamaya din lang tayo mapatay. Pero kung mapatay tayo, iayos lang. Tapos ang ating paghihirap. May kausap ako. Kaya karamihan ng negosyo, yun lang yung kursunada. Kalimitan sa ating mga Pilipino, nagtatrabaho lang talaga. Magninegosyo ako. Lugi ako. Mamaya, ano nangyayari sa buhay ko? Hindi ka pa nga nag-start, negatibo ka na. May kausap ako? Wala pa Di ba? Wala na akong kapital. Lahat ako walang kapital Ganun talaga. Pag nag-start, magsimula ka talaga sa wala. Sino nakaranas na magsaka dito? Pag nagsaka ka ba, kapatid ko, napakadumi, hirap taniman, iyak din. Pero pag dahan-dahan mo na, putulin mo dahan-dahan. Putulin mo yung laga mo, linisin mo. Pagkatapos bungkalin mo yung lupa. Pagkatapos dahan-dahan ka magtatanim. Amen. Pero kinabukasan, hindi ka aani. Huwag kang makinig doon sa presidente natin na kinabukasan na aani ka na. Wala kung anong tanim yan Miracle tree. Tanim ngayon, kinabukasan, bunga na, aanim. Hindi ganoon. Nagtatanim ka, kinabukasan, huwag kang mangarap na mag-harvest ka kaagad. Ano ba yan? Kaya frustrate kayo kasi hindi mo naiintindihan ang law of sowing and reaping. Kaya frustrate ka. Sabi ni Pastor, magbigay kayo at magpapalain. Kasi nagtigatibo ka na May kausap ako. Hindi mo talaga matatanggap yun. Kasi hindi mo naiintindihan ang law of sowing and reaping. Nagtanim ka ngayon, hindi mo basta-basta itanim yan. Dapat piliin mo pa yung ground na mataba. Dapat lilinisan mo muna, huwag kang basta-basta lang magtanim. Sunod na buwan, babalikan mo, aanihin mo, patay na yan. The stick activates the miracle. Napasabing, wow! No, yung apat na punong-puno ng problema, may mga karamdaman, nag-activate lang ang milagro, mga kapatid, nung nagsimula silang humakbang. Hindi nung nag-uusap-usap sila. Puro plano. Walang mangyari doon. Usap-usap lang tayo. Pagkatapos doon, may gagawin po tayo, mga kapatid. Ang apat na kitungin ay hindi naghintay. Sila'y kumilos. Anong gawin? Anong dapat natin gawin? Mayroon tayong hakbang na gagawin. Huwag ka lang manatili na
nakaupo. Huwag ka lang manatili, mga kapatid. Kaya sabi ng asawa ko, alis ka lang naman. Uwi mo lang, uuwi ka, babalik ka agad. O ganun talaga eh. Kasi habang nakaupo ko dito, anong mangyayari sa akin? Kaya dapat, mayroon tayong gagawin. Dapat may kilos tayong gagawin. Would you see, amen? May hakbang tayong gagawin, mga kapatid. Sa kanilang simpleng hakbang, ano nangyari? Kumilos ang langit. Wow. Simpleng hakbang lang. Mamamatay na rin man tayo dito. Pupunta na tayo. Diba? Kung may mag-iimbita, sabihin nila, sino ang pupunta ng Israel at saka ng Iran? 1,000 per hour. Gagawin kang tagasalo ng missile. Malay mo, matagal-tagal dumating yung missile, per hour to. Biro lang yun. Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ganun din naman. Dito tayo manatili. May gagawin na lang tayo. Bakit? Sa simpleng hakbang po natin, kikilos po ang Diyos. May kausap ako. Ang hindi mo gagalawan, hindi mo mararanasan. Paano nyo masasabing maganda ang ibig kung hindi pa kayo nakarating? Di ba? Paano nyo sasabihin, napakaganda ng Cebu kung hindi kayo nakarating? Yung isla pinuntahan natin sa Terpili? Ha? Sa Ocean, anong parang Sibulan na ba yun? Sibulan? Island? Oo. Sumilon Island? Pagdating ko nun, parang amang pulo. Wow. Ilang beses ko na dinandaanan yun sa Cebu. O punta ko ng Dumaguete, o punta ng lagpas ng Oslo. Ang ganda pala doon. Pagdating ko, wow. Ang ganda. Magkano entrance? 2.5. Maganda na. Bakit? Diba? Kaya, may pagmamalaki na ko. Narating ko na yan. Kaya lahat ng pagkain nun, tinikman ko. Pagdating ko doon, kaya natin tayo. Sabi ni Didi, kaya natin tayo, Pastor. Sige na, kaya tinikman natin. Buffet na eh. Karen, sige. Swimming pool, dagat, lahat. Anong pinagkagawa namin? Sabi pa. Wow, ang ganda pala dito. Pero kung itignan mo, magkano lang yung 2.5? Pero kung wala ka ng 2.5, kaya yun nga sinasabi ko, ang hindi mo gagalawan, hindi mo mararanasan. Ano ibig sabihin? Hanggat hindi ka nakapunta, hanggat hindi mo na-experience, hanggat hindi mo sinusubukan, mga kapatid, hindi mo mararamdaman ang pagkilos ng Diyos doon sa lugar na yun. Pero kapag sinubukan mo, kikilos ang Diyos. May kausap ako. Kikilos ang Diyos. Imposible para sa atin. Pero sa Diyos, walang imposible. Sinabi nga ng Panginoon, is anything too hard for the Lord? Nothing. Nothing shall be impossible with God. All things are possible with Him. Pwede ba palagpakan natin siya? Unbelief stands as the gate, but never enters. Hanggang gate lang sila. Hanggang tanaw lang. Ay, mamaya, pagpasa natin, mamamatay tayo. Si Brother John kukwentuhan kami.
ISTA graduate. Diba? Sino mga kasama ni Brother John? Nagiging baka-baka niya. Diba? Nagtapos culinary sa Lasal. Saan ba? Ha? FEU. Diba? Samantalang ang kanilang tagapagturo, ISTA graduate. Magkano kayo? Diba? Daan libo yung kinastot nila para makapagtapos ng culinary versus libre sa lista. Bakit? May hakbang na ginawa. Kursunada. Kaya sabi ko kay Brother John at kay Mr. Chick noon, kumuha kayo ng bahay. Simple-simple, wala ka ng bahay, pastor eh. Kayo mo lang. Kumuha kayo. Kasi ako magbibinta. Lahat ito ako nagbibinta naman kayo. Kaya Sterling makulit yun. Makakabili ka rin sa kanya eh. Kinukulit ka araw-araw. Gusto mo ito, pastor? Dito wala na kaming pera. Pero dumating yung panahon, noong pinagpala ko, sana yung bahay, bibili natin yan. Sana yung lupa, bibili natin yan. Kasi darating lang pala talaga ang panahon. Huwag ka lang magsawa. Huwag ka lang maging negatibo. Kaya ang pagiging negatibo mo, pagiging unbelief mo, hanggang gate ka lang. Hindi ka makakapasok. Ang opisyal ay malapit na sa himala, nasa pintuan na, pero dahil sa duda, hindi siya, nakapasok. Bakit? Nagtutuda pa lagi. Kaya kung mahilig akong umaatay ng mga Zoom meeting ng mga Asian Institute of Management, mahilig akong pumunta sa mga World Trade Center, o ano ng mga Philippine Trade Center. Mahilig akong makikiano doon. Mahilig akong pumunta sa MUA, yung mga exhibit dyan sa SMEC. Paano ba? Hindi na ito mga sasakyan ito. Kasi wala kang motivation eh. Ay, punta na tayo. Magastos lang tayo doon. Pero kapag aalis ka, punta tayo doon. Kupi-kupi tayo doon. Nagkatuti. Chikin-chikin na tayo. May mabuong plano. At ang plano nun, Mike, balang araw, magiging sa katuparan yun. Bakit? May ginagawa kayo eh. Kaya habang nagkupi-kupi, dapat may plano. Ito yung plano natin. Sa pagbilang ko ng 3, takbo tayo kasi wala tayong pambayad. Dahil sa duda, ano nangyari? Hindi sila nakapasok. Hindi! Isinabi na ng 4. Yung 4 kasi, yun yung makapagsabi. Hindi kayo mabuti. Siguro naman mayroon akong karapatan na magsasabi sa inyo, bakit? Na-experience ko na halos lahat ng mga bagay. Na-experience kong maglakad, na-experience kong kumain, nagtira-tira. Kaya hindi pa kayo nakakain ng gano'n. Relax lang, Mike. Naranasan ko sumakay ng jeep, sumakay ng bus, na walang pamasahe. Naranasan ko mga masura. Naranasan ko mag-drive ng sasakyan na Matbox. Naranasan namin nagkikitira. Yan, buhay si Rodrigo. Nagkikitira kami kaya sabi ko kay Brother Ronel noon, Nel, tandaan mo ito. Dahil pinatuloy mo yung lingkod ng Diyos, balang araw pagpapalain ka.
Tatlo na bahay ngayon, tatlo na, meron ito. Magdadagdagan mo yan. At saka sasakyan. Practice ka naman, bro. Eh, hindi darating yan kapag ano. Kunti naman, may driver ka. Ihanda nyo yung sarili. I-posisyon nyo yung sarili ninyo. Mag-ano kayo, mag-aim. Oo, yan, may mga negatibo tayo, may mga ano tayo, may mga... Kasi nag-iisip tayo kung sa sarili natin, iniisip natin palagi yung sarili lang natin eh. Hindi, wala akong kakayahan, hindi ganito lang kasi ako, hindi, walang mangyayari sa buhay ko, kaya hanggang ganun ka na lang. Dapat tumingin ka doon! Kaya sabi na natin, ang salita ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Tumingin lang tayo sa ating Panginoon dahil siya may gawa at may akda ng ating pananampalataya. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? May mga taong nakakakita sa gawa ng Diyos, pero hindi nakikibahagi dahil hindi sila naniniwala. Iyon ang problema. Hindi ka naniniwala eh. Pero kung magsimula kang maniniwala, magsimula kang humambang, mga kapatid. Kaya nga, karamihan ba sa ating mga Pilipino, pinakasikat ang mga Pilipino doon sa abroad. Buong mundo ng mga tao ang pinakasikat na mga nag-abroad, mga Pilipino. Kahit saan bansa, may Pilipino. Bakit? Mahilig ang mga Pilipino, Brother John, makikipagsapalaran. Ganun din naman, manatili tayo dito sa Pilipinas. Diba? Paniwalaan natin yung itinanim ngayon, bukas aani ka na, mamamatay ka nun. May gagawin tayo. Makipagsapalaran tayo. Kung hindi man may gagawin ng Diyos. Eh nga ang prayer ko sa Panginoon, kung wala dito yung sinasabi mong pangako sa akin, nag-usap kami ng asawa ko, mag-abroad kami. Pero sabi ng Panginoon sa amin, huwag kayo mag-abroad. Hintayin nyo lang, may pagpapala akong bibigay sa inyo. Bago pala kami mag-asawa, in-invite na kami papuntang abroad eh. Hold. Lagi ko sinasabi kay Sister Claudia, hold. Hold a minute longer. Kung wala ka na agad, sige. Ay, mga panahon, magtitigan lang kami ni Sister Jaja eh. Habang hinihintay ng Sister Chip, tanggal mo ni Sister Chip. Che, saan ka na, Che? Parating na po. Darating yun. Bit-bit-bit niya yung bigas at saka ano. Che, nangihina na yung ama ko, Che. Bilis-bilis yung niluluto niya. Ang hirap ng buhay. Nandoon kami kina Baderul, tinuruan ko nga sa Baderul paano magluto ng udong at saka sardinas. Paano magluto ng noodles with alupati. Noodles with malunggay. Ang hirap ng buhay. Would you see, amen? Pero, ang hawakan natin ang pangako ng Panginoon. Huwag tayo makontento. Diba, nag-usap-usap yung ako. Dito lang tayo, mamamatay tayo. Pupunta tayo doon, mamamatay din. Eh, malay mo, hindi tayo mamamatay doon. Tara na, sugod tayo. Di ba? Kaya magpusunada ka lang. Gusto mo mag-ampay, sige-ampay ka. Pero magtabi ka, mag-ipon ka. Balang araw, mag-isip ka, mag-negosyo. Mag-negosyo ka. Walang problema magtrabaho. Trabaho ka lang. Pero mag-isipan mo pa lang mag-negosyo. Kasi yan ang turo ng Panginoon. Ang Panginoon hindi nagtrabaho.
Ang Panginoong Jesucristo, negosyante. Kaya may pondo siya, 17 years, mula 12 years old, kasama niya si Joseph, mga kapatid, yung stepfather niya. Tama? Nangungontrata sila ng mga building, nangungontrata ng mga gumagawa ng mga furniture, kasi carpenter sila. Kilala sila ng carpenter. Sa panahon natin ngayon, Brother Samuel, parang ikaw. Kahit saan. Lusupin natin to. Ilang subdivision, ilan yan lahat. 1,000 housing. Malay, makakuha ako ng 20 dyan, i-renovate ko. Pinturahan ko. Gagawin ko. Ako, mga kapatid, alam niyo yung pasumili yan. Hindi nga ako marunong magmasok. Pero kinausap ko si Brother Louie, baka may trabaho dyan, kontratahin namin yan. Oo, kuha lang ako ng ano. Brad, ikaw, marunong kayo gagawa. Oo, tingnan natin. Sa una, tapal. Pero dahan-dahan ang isang aeroplano. Hindi agad lubos ka gano'n. Dahan-dahan. Huwag ka lang mainit. Ang pagitan ng pangako at katuparan ay hindi distansya. Ito'y pananampalataya. May kausap ako. Ano gagawin natin? Mananampalataya ng tayo. Ha? Sabihin mo siyang katabi, mananampalataya ka lang. Ulitin ko, lahat ng pinagaling ng Panginoon, lahat mga kapatid ko, amen, ng milagro na ginawa ng Diyos. Anong sabi niya? Sa iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling. Sa iyong pananampalataya, ikaw ay nakikita. Sa iyong pananampalataya, nakalakad ka. Sa iyong pananampalataya, nawala ang pagdurugo mo. Sa iyong pananampalataya, hindi sa kanyang kapangyarihan, sa ating pananampalataya. Ang pagitan ng pangako at katuparan ay hindi distansya. Ito'y pananampalataya. Mananampalataya lang tayo. Parang araw, tatanggapin mo rin ang mga pagpapala. Kung saan nagtatapos ang iyong takot. Woo! At ang sabi, woo! Doon magsisimula, mga kapatid, ang iyong himala. I can feel the Spirit of the Lord. Hallelujah. Tapusin mo na ang takot mo. Dahil kapag tinapos mo ang iyong pag-alilangan, tinapos mo ang iyong takot, mga kapatid, doon magsisimula ang iyong himala. Kaya, humakbang ka na. Mayroon tayong gagawin, mga kapatid. Hallelujah. The step into the miracle. Isang hakbang, mga kapatid, hakbang patungo sa milagro na inihanda ng Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alilangan, huwag kang atras. Titingnan mo lang. Amen. Beyond the walls. Alam niyo bakit nasira yung pader, mga kapatid, ng Jericho? Hold on, kinikin mabuti. Napakakapal ng pader ng Jericho. Napakadaming sundalo doon sa loob. Hindi kaya ng mga Israelita. Ang tanging nilang ginagawa, sumusunod sa instruction ni Joshua na sinasabi ng Panginoon. Ikutin natin ang Jericho. Isang araw, isang beses. Ang kapag ikapitong araw din natin ikutin. Can you imagine? Sa loob ng isang linggo, araw-araw nilang iniikot. At siguro, Brother Samuel, pagod na sila, mga kapatid. Pero sa ikapitong araw si Sir Elby, doon sila muling umikot ng 7 beses. Minsan sa buhay natin, pagod na tayo. Minsan nagsasawa na tayo. Sa buhay natin na paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na problema. Paulit-ulit na sitwasyon na hindi tayo makausap-usap, mga kapatid. Pero be of good cheer. Ang sabi ng Panginoon, I overcome the world.
Huwag kang mawala ng pag-asa. Remember, huwag mong tingnan yung edad mo. Kasi si Moses, 80 years old nang tinawag. Naikausap ako. Huwag mo rin tingnan mga kapatid na bata ka pa. Kasi si David, bilang kabataan niya, doon niya natalo si Goliath, tumikanting Goliath, mga kapatid. Whether kung anong edad mo, it doesn't matter. Doon magsimula ang himala mo kapag alisin mo yung ako mo. Doon matatayo tayo lahat sa pangalan ng ating Panginoon.